What's up guys? Nandito na naman tayo sa isang direksyon papunta sa isang magandang destinasyon. Nandito nga kami sa LU. Let's go! From Cavite ay bumiyahe nga kami ng around 2 AM at nakarating nga kami sa lugar kung saan kami mag-staycation ay alas 7 ng umaga. Alive na nga niyan si baby. Sa haba ng binyahe ay hindi pwedeng hindi makakapagpahinga, kaya naman nag-rent din kami ng staycation house with swimming pool na rin para makapag-enjoy. Yan ang upuan para mag-emote at dito naman ang kanilang dining na outdoor para sa mga kakain na basa galing swimming pool, at ito ang kanilang living room and syempre dining na nasa loob naman ng bahay. Meron ding minibar counter at altar sa ilalim ng hagdan, and syempre konting mga display and etc. First room, ito nga double deck na double size bed and syempre air condition. At dito naman tayo sa kabila, same lang din, double size bed, double deck with air condition. At ito naman ang ating master's bedroom na napakaluwag, napakalaki with king size bed ata yan. Plus, meron din kaming swimming pool para naman mas makapag-enjoy for as low as 5,000 pesos lang to guys. Meron ka ng 3 bedroom na air condition. Saan ka pa, di ba? At dahil nakapagpahinga kami ng mabuti at nakapag-enjoy, pwede na tayong gumala sa LU. First stop, La Union Botanical Garden. Napakalayo nga nito guys at nasa tuktok na ng bundok. Syempre, unang may isip natin ay garden. Pero hindi lang pala garden ang meron dito guys, dahil meron din ditong ilang mga animals. At dahil maulan nga kahapon ay hindi namin masyadong na-enjoy lakaran itong botanical garden dahil medyo maputik siya guys. Ayan, kung makikita nyo, kulay chocolate ang ating kalupaan at tignan nyo naman, meron tayong mga part na hindi na mapuntahan kasi may kasama kaming batang bugis-ngis. Kaya ito, tinatanaw na lang namin sa malayo kung ano bang hayop ang nandoon. Tulad niyan, parang pabo ata yan, mga naglalakad na yan, ewan ko ba. May entrance fee nga pala dito na 20 pesos per head. Pero sa sobrang layo nga nito, kahit mura lang ang entrance, ay parang hindi na ito dinarayo guys. Kaya naman, kung makikita nyo rin sa video, ay parang hindi na rin to ganun kaalaga at ka-maintain yung place. Siguro kung balak pa itong pagandahin ng may-ari ay pwede itong dayuhin ulit dahil maganda, maluwag at maaliwalas ang lugar dito guys. For me kasi dapat talaga pagandahin to dahil sobrang layo niya guys sa Kabiasnan dahil nasa tuktok na ito ng bundok. Kaya dapat talaga sobrang ganda at ng lugar na ito para dayuhin. Para naman din maging happy na rin ang ibang animals dito sa mga bibisita sa kanila. So yun naman ay opinion ko lamang, depende pa rin yan sa may-ari kung anong gusto niyang gawin sa lugar niya syempre. Kaya naman kami in-enjoy na lang namin ang place, lalo na ang baby namin ngayon lang nakakita ng monkey sa personal. At least ngayon alam na niya yung pagkakaiba ng monkey sa daddy. Ayun nga lang halos yung nakita namin, may monkey, may duck, at meron ditong kakaibang kalapati. At after ng isang diretsyong lakaran ay umalis na rin kami agad. Sunod nga namin pinuntahan ay syempre doon na tayo banda sa may beach area. Ito ang Flotsam Jetsam. Pagkasunduan nga namin na hindi na pumasok doon dahil napanood namin na mas kilala yun bilang party area. Pero dahil lunchtime kami nito, dito na lang namin pinili sa Kabsat guys. Dito beachfront na industrial vibe na sobrang nakaka-relax ang place dahil isa nga ang Kabsat sa mga kilala dito sa LU na puntahan ng mga tao. Base nga sa mga trending videos, napakaganda rin dito pag sunset time na dahil naman dyan sa mga nakikita nyong kahoy dyan sa may sand ay naglalapag sila ng higaan. Pero dahil mainit pa ay wala pa yun ngayon sa oras na ito. Kaya naman dito na lang kami muna sa loob ng kanilang restaurant. Habang nag-aayos nga kami ng itinerary ay tumambay muna kami dito. Yan, nag-imot-imot muna ako ng koti at in-enjoy ang beach view ng La Union dahil si baby ay tulog din naman. First time nga naming dalawa ni baby dito, kaya naman sobrang na-enjoy talaga namin itong lugar na to. Dahil as an introvert, bihira rin ako makalabas ng bahay. Syempre ganoon din si baby na unti-unti pa lang kinikilala ang mundong ibabaw. Kaya naman sa dami ko pang hindi napupuntahan, mukhang makakasama ko si baby Simon sa mga first time ko. O siya, kainan naman. Dito nga namin napili sa second floor kumain dahil mas mahangin dito at mas maganda yung view. Nag-order lang kami ng mga ilang putahe at napansin lang namin medyo konti ang serving pero okay naman ang lasa guys. After mabusog ay papakita naman namin kay baby Simon ang ganda ng karagatan. Alam kong hindi mo pa ito masyadong maiintindihan anak, pero soon makakabanding din kita dito. Ang importante lang ngayon ay nakakalabas-labas ka, nakakakita ka ng ibang view at nakakalanghap ng sariwang hangin. Kasi naman puro haligi lang ng bahay natin ang makikita mo baby. Kaya ito, papakita ko sa iyo ang ganda ng mundo.
mundo. Hello world! Huwag ka mag-alala baby dahil first time ko lang din makapunta dito sa LU. Kaya naman first time lang nating dalawa. Kaya enjoyin natin to maigi. Para pagdating ng panahon, pag marunong ka nang manood, ay makikita mo tong video natin na gumagala. At na-enjoy ang ating mga first time dahil ang nanay mo ay nakapunta na rito dahil sobrang Dora the Explorer ang nanay mo baby. After nga ng kabsat ay dito kami sa tinatawag na Macho Temple. Nag-picture lang kami dito at tinignan ang ganda ng structure ng lugar na ito. Nag-search nga lang kami sa internet kung ano ba ang magandang puntahan na lugar dito sa LU. Kaya naman ito ang mga list ng aming mga pinuntahan. Kaya after namin dito sa Macho Temple, syempre bumiyahin na naman kami para mapuntahan naman ito. Tinatawag nila na Poro Point Lighthouse. Saglit nga lang kami dyan dahil wala rin naman masyadong tao at mainit na. Kaya naman dito na kami sa aming next stop, Pindangan Ruins. Ito nga ay isang old Catholic church na nasa around 250 years old na. Dahil ito nga ay na-build noong 1764 pa. Base sa mga kwento, dahil malapit ito sa karagatan, ay ito ay naatake dati ng mga pirates and mga invaders. Kaya siguro ganito na lang ang naging itsura niya guys. Pero still, pre-preserve nila ito para naman mabisita namin tulad di Baby Simon. May nakatayong church pa rin naman dito guys. Kaya pwede pa rin dito magsimba. Yun nga lang, nung nagpunta kami ay sarado. Kaya naman in-enjoy na lang namin tong lugar dahil mapuno naman dito at masarap din maglakad-lakad at syempre nakakatuwa rin malaman ang story ng lugar na ito. After nga namin malibot ay nagkulitan na lang muna kami ni Baby Simon. Habang nagpaplano nga sila kung saan ulit kami sunod na pupunta. Syempre tawadan muna baby. Nadaanan nga rin namin tong man-made forest kaya lang hindi na kami dito tumigil at nagpicture dahil medyo delikado rin naman magpicture dito. Bumisita na lang kami dito sa Luna Baluarte. Meron kasi ditong magandang church guys, ayan no. Kaya lang sarado rin eh. Kaya naman lipat na ulit ng destination. At dito nga yan sa La Union pa rin syempre sa Old Watchtower. Ito nga ay isang 400 years old watchtower facing the West Philippine Sea. At ito nga ay na-build during Spanish period. Ito ang tower na to ang naging lookout point para sa approaching attacks ng Japanese, Chinese, and Moro pirates. Meron nga dito mga street foods, meron ding restaurant, at syempre meron din mga nagpipicture. Kaya naman nagpa-picture kami guys. At meron ding human drone. Hindi pa nga kami nakakababa ng kotse ay kumakatok na tong si ate. Nag-aalok na sa amin na picturean daw kami dito sa Watchtower. Nagpakita pa siya ng mga sample niya ng picture at syempre nag-human drone din siya. Ayan o. Ang angas. At syempre, ito ang POV ng nag-human drone. Oy. Madami pa sana ang pwedeng puntahan dito sa LU pero hindi na namin napuntahan guys. Pero overall, ang sarap ng experience. At syempre, pwedeng babalik-balikan talaga tong LU. Siguro, sa susunod na balik namin, baka puntahan naman namin yung ibang lugar na pwede namin mapuntahan dito. Lalo yung mga grapes farm and etc. Kasi naman, alam nyo ba kung ano mga naging desisyon ng mga kasama namin? Ay magpunta dito sa Ilocos Sur. Sa susunod na vlog na to guys. Hanggang sa susunod na direksyon.